Ito ay ang mga lugar kung saan ang mga pinakamayayaman ay pupunta upang makaligtas sa oras na may mangyaring hindi maganda sa ating planeta. Mga katinagalog ko, napakarami pong banta sa seguridad ng sangkatauhan. Magmula sa pagkakaroon ng zombie apocalypse hanggang sa labanan ng pinakamalalakas na mga bansa. Usap-usapan ngayon ay ang pagpapatayo ng mga pinakamayayamang tao sa buong mundo ng sarili nila na mga bunker o mga taguan. Isa na rito ay ang binili ni Mark Zuckerberg na isang isla sa Hawaii. Ayon sa ulat na isa ito sa pinakamahal na klase ng tahanan. Ngunit hindi ito isang ordinaryo na bahay lang. Ito ay dahil may kasama itong bunker o taguan sa ilalim, kasama na sa mga gusaling ipinatatayo niya na sarili niya na mga taniman. Mayroon ding itong 30 mga silid, 30 banyo at paliguan. Matindi rin ang seguridad ng kanyang tahanan. Ayon sa balita na umabot ng 9.5 na bilyong piso ang halaga ng inabot ng 5,000 kwadradong talampakan na lupa na sa Hawaii ay binili nitong si Mark. Maliban pa dito ang halaga ng estruktura na itatayo sa lupa niya. Iba na ang sigurado para naman sa mga pinakamayayaman na tao sa buong mundo. Kaya naman ipinatatayo nila ang mga ganitong uri ng bunker o mga taguan upang sa kalamidad sila ay sigurado na makaliligtas. Hindi lang si Mark nga ang may-ari ng mga ganito, kundi ang mga ngayon ay ang pinakamayayaman ng mga tao. Sa Republika ng Sketch o ang Sketch Republic, matatagpuan ang tinatawag na ang Opidium Survival Complex na pag-aari naman ni Jacoba Zamrazil. Noong taong 2013, itinatag niya ang taguang ito at dinisenyo sa 6,750 square feet. Kasama na nakikita sa taguang ito ay ang sinehan, aklatan, laruan ng billiards. Ayon sa tala na ang bintana ng bunker na ito ay idinisenyo upang magmukha ito na may magandang tanawin sa labas. May gym din ito at swimming pool. Mayroon din ito ng mga meeting room, sariling ospital na maaaring mag-opera. Mayroon din itong 5 silid at 7 banyo. Ang halaga ng bunker na ito ay mula sa 5 milyon hanggang sa 1 bilyong piso. Ngunit hindi pa talaga malinaw dahil tila ba marami pang itinatago na mga lihim na mga kwarto sa sinasabing taguan o bunker na ito, ang Cold War Bunker. Matatagpuan naman po sa London ang sunod na bunker o taguan na ito. Ibinenta ito ng taong 2000 sa halaga na mahigit sa 700 milyong piso. Una itong itinayo ng taong 1950s pa para sana sa digmaan ng nukleyar ng mga panahong iyon. Ngunit sa tagal ng panahon, ilang beses na ito ay naibenta at saka ito ay ginawa na moderno na. May sukat po ito na 10,000 na talampakan. Meron itong pangmalakasang sala, 6 na magagarang mga silid, 2 mga kusina kasama na ang kainan. Meron din itong tila ba silid aklatan na maaaring gawing opisina at may sarili itong pribado na sinihan pa. Maaaring magkasya sa taguang ito ang 50 mga katao. Bilang seguridad sa labas ng tahanan ay may dekuryenteng bakod. Ito ay nakatayo sa 1.5 ektarya na lupain. Wala itong kapitbahay at sa oras na makapasok sa bunker o sa taguang ito, walang tagalabas ang maaari na makapasok pa dito. Maliban na lamang kung sa loob na mismo ito ay bubuksan. Ang Kansas Survival Condo, isang dating taguan ng armas na nukleyar ang lugar na ito. Bago ito ay ibinenta, ito ay may lawak naman po na 20,000 na talampakan. Saka naman ito ay kalaunan ay ginawang magarang kondo at taguan na ng mga mayayaman. Ang kalahati sa isang palapag ng kondong ito ay maaari po na mabili sa halagang 3 milyong dolyar o mahigit sa 150 na milyong piso. Kung naliliitan naman sa kalahating palapag ay meron naman silang tinatawag na ang penthouse. Ang katumbas po ng isang palapag ng kondo na taguan na ito ay nagkakahalaga ng 250 na milyong piso. Ang kondong ito ay hindi tinatabla ng baha at maging pagtama ng nukleyar o kahit pa nga ang pag-atake ng mga zombie. Sa loob nito ay may sariling taniman upang kahit papaano habang nagkakagulo na ang buong mundo
ay may fresh na salad pa rin ang mga nakatira dito. Sa loob ng 5 mga taon, siguradong ang mga nagtatagong mayayaman sa lugar na ito ay hindi po magugutom. May mga tangke din ito na mayroong fresh ng mga isda at ang bawat isa sa kondong ito ay may muebles na idinisenyo ng mga pinakamagagaling at pinakakilalang interior na mga designer. Bawat isang pinto ay mayroong malaking telebisyon at upuan na nagmamasahe. Meron din itong bintana na kunyari ay nagpapakita ng magandang tanawin sa labas. Kompleto na rin ang kusina sa lugar na ito. Punong-puno ito ng mga mamahalin at updated na appliances. Sa ibang bahagi ng kondo ay may library at maging eskwelahan at meron din itong sarili na ospital. At upang hindi mabagot sa pinakailalim ng kondo, ito ay may swimming pool na taglay. Meron din itong malaking gym at meron din itong sariling pribado na sinihan, ang nuclear bunker sa Essex. Unang tinatag ang taguang ito ng taong 1951. Ito ay nakadesenyong gamitin sana upang protektahan ng mga opisyal ng militar kung sakasakaling aatakihin ng nuklear ang bansang UK. Kaya naman masasabi na kung pasado sa militar ang taguang ito, malamang na safe nga sa lugar na ito. Dahil hindi naman nga ito ginamit, ginawa na lamang itong museo na siya naman ding nagsara ng taong 2002. Saka naman ay ibinenta at nakabili naman ay ginawa itong bunker o taguan ng mayayaman kung sakaling magkakaroon ng hindi maganda at hindi inaasahang pangyayari. Sa pasukan pa lamang, siguradong ligtas na. Ito ay dahil ang pintuan ng apartment na ito ay gawa sa 18 pulgadang kapal na bakal. Ang pader nito ay gawa rin sa 3 talampakang kapal ng semento. Kung bibili ng isa sa mga unit na ibinebenta ay mae-enjoy ang kasiguraduhan na magiging safe sa araw ng kalamidad. Kompletos rekados na ang bawat pintuan ng bawat apartment na ito. Tila ba walang magbabago maliban sa nakatago ng maayos ang pamilya sa oras na ang mundo ay nagigibana. Ang Vivos Europa 1 Doomsday Retreat. Matatagpuan naman taguang ito sa bansang Germany. Ang seguridad nito naman ay mataas at sigurado. Ito ay napapalibutan ng napakalalaki at matitinik na mga bakod. Isa lamang po ito sa maraming gusali na itinayo ng may-ari ng Vivos na si Robert Vicino. Mayroon ding taguang ganito sa Indiana sa bansa naman po ng Amerika. Dati rin itong isang lumang taguan na idinisenyo sana upang pagtaguan ng mga tao sa oras na tumama ang kalamidad at maging ang digmaan. Ngayong pribado na ito ay talaga naman na binigyan na ito ng maganda at makabago na disenyo. Sa ngayon ay puno na at nabili na ang lahat ng unit sa kondo na ito. Ngunit noong nagbebenta pa sila sa lugar na taguang ito, nagkakahalaga po ang isang pintuan ng 150 milyon kada isa. Kung medyo nagtitipid ay maaari naman sanang makabili ng isang silid sa halagang 2.1 na milyong piso kada isa. Ngunit kinakailangan nga lang na makisalo sa 7 pang mga makakasama sa pintuan na titirahan mo. Ngunit hindi naman magsisisi dahil talaga namang dekalidad ang mga muebles na matatagpuan sa taguang ito. Dinisenyo ito para sa mga mayayaman na titira dito. Meron itong sariling swimming pool, senehan, gym. Ang mga kama sa lahat ng silid ay king size po. Lahat ay may peking bintana na maaaring maglabas ng peking ngunit magandang tanawin. Lahat ng silid ay mayroong malalaking telebisyon at malaking sarili na mga banyo. Meron din itong hardin na mayroong artipisyal na araw. Mayroon din itong magarang simbahan at pribado na sinihan. Ang matindi sa taguang ito ay mayroon itong zoo at sarili nila na museo. Meron din ang lugar sa taguang ito kung saan makikita ang mga DNA ng mga pinakamagagaling na tao sa buong mundo at lahat din ang uri ng buto ng halaman mula sa iba't ibang parte ng mundo. Mga katilagalog ko, napakarami pa pong iba't ibang taguan o mga bunker sa mundo na sa ngayon ay biglaan na ibinibenta. Ngunit malamang na ang pinakamayayaman lang po ang makakabili nito. Kung talagang merong sariling pera at talaga naman na nag-uumapaw na, katulad na lamang nila Bill Gates at Mark Zuckerberg, sila ay nagpapatayo ng sarili nilang mga gusali na kung sakasakali ang mundo ay biglang magkagulo, ligtas sila at ang buong ang kanila.
Mga katingnagalog ko, saan po ba sa tingin ninyo ang pinaka mainam na pagtaguan? Sa syudad ba o sa kabundukan at ilang? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhan at magandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 Gcash load. Mga katingnagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.